Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay February 9, 2026. At mukhang talagang tatala na naman sa kasaysayan po ito ng Pilipinas sapagkat sa ikalawang pagkakataon, muli pong hinainan ng impeachment complaint ito pong si Vice President Sara Duterte. Nung una 2025 at ngayon 2026 pero sa taong ito, ikatlong beses po ito. Yung unang beses po o yung unang impeachment complaint laban po kay Sara Duterte ay ipinail ng Makabayan Bloc. Pangalawang complaint ay ipinail naman ng civil society group na inendorso po ng Akbayan Party List. Yan po ay nangyari noong February 2, 2026. Pero ngayong araw po na ito, February 9, 2026, sa pangunguna po ng mga pari, madre, at ni Attorney Ligutan at through endorsement nito pong si Congresswoman Leila de Lima, inihain po sa House of Representatives ang ikatlong impeachment complaint laban kay Sara Duterte sa taong 2026. Ako, malakas ang paniniwala ko na meron pong sapat na basihan ang mga reklamo po na ito kay Sara Duterte. Kasi kung tutuusin, parang ulit na lamang po ito sa nakalipas na taon. Hindi naman po kasi nasagot ng kampo ni Sara Duterte yung mga akusasyon laban sa kanya, kaya inulit lamang. Pero sa pagkakataong ito, may mga karagdagang ebidensya laban po dito kay Sara Duterte. In particular, gagamitin na po yung affidavit nito pong si Ramil Madriaga. Ang tao po na yan ay nakakulong sa kasalukuyan sa Manila City Jail Annex na matatagpuan po sa Camp Bagong Diwa, Taguig City. At ayon po sa kanyang affidavit, siya daw po ay inutusan ni Sara Duterte para magdala po ng pera sa iba't ibang lokasyon at iba't ibang personalidad. Ang pera po na ito ay galing sa confidential funds ayon kay Ramil Madriaga. Dito po, sa ikatlong impeachment complaint, pakinggan po natin ang naging press conference. Ngayon, kasalukuyan pa rin po itong nangyayari pero ide-delay lamang po natin ng bahagya para masimulan po natin yung interview. Ito po, nakikita nyo po yung mga reporter, pasensya na sa Facebook. Kung gusto nyo pong makita yung pinapanood po namin ngayon, lipat po kayo sa YouTube channel. Ito po yung mga reporter na kaantabay kanina habang ipinail po ng kampo ni Attorney Ligutan yung impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. At ito na nga po. Yan, mukhang dito po sa video na ito natapos na yung pagpapail sa pangunguna ni Attorney Ligutan. Isang magaling po itong abogado na nagtuturo po sa University of the Philippines. O, pakinggan po natin yung kanyang pahayag. Okay, sige. It's okay. Exactly more than a year ago, yung mga naghain ng third impeachment complaint against the Vice President. Maalala nyo, exactly more than a year ago, this site is familiar because andito rin kami like December 18 of December 2024. So we have Reverend Father Joel Sabalya of the Diocese of Novaliches. We have Father Joselito Sarabia of the Congregation of the Mission. We have Father Edilberto Baculi of the Congregation of the Mission. We have Father Rogelio del Rosario of the Missionaries of Jesus. We have Pastor Leonard P. Arevalo of the San Bartolome Christian Fellowship. We have Pinky Tam of the Stand Up for Good Rosary Group. Then we have Maria Loreto Lopez of the Matina Community Pantry and Consensia Davao and Zelda. And we also have members of the Integrated Bar of the Philippines from Cebu. We have Attorney Jalilo
de la Torre. Mukhang mahihirapan ng depensa nito ni Sara Duterte. Nagsama-sama yung mga magagaling na abogado, mga tol. We have a veteran freedom fighter from Cebu, Attorney Democrito Barcenas. We have Attorney Lourdes Barcenas. And we also have nuns from the Daughters of Charity. We have Sister Maria Liza Ruedas. We have Sister Violeta Cecilio. We have Sister Geraldine Dinoga. And joining us are also priests. We have Father Joen Porcincula and we have Father R. Villanueva. We are honored to have been endorsed by no less than. Nagtatanong yung Duterte supporter na manonood natin, si Rolando Guerrero, kung malalaman bang result ngayon. Dito kay Sara Duterte, wala pong resulta pa yan. Pero yung resulta po ng Committee on Justice kanina ay binasura na po nito yung impeachment complaint laban po kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya basically, patay na yung impeachment complaint kay PBBM, although may pag-asa pa sila sa plenaryo. No? Kasi baka may mag-raise pa sa plenaryo at bumaligtad pa yung kaisipan ng mga kongresista. Pero mukhang malabo na pong mangyari yun. Ano? Pero dito sa inihaing mga reklamo kay Sara Duterte ng Makabayan Bloc, ng Akbayan, at ngayon nito pong sina Attorney Ligutan, malalaman po natin ito possibly baka sa mga susunod na araw o next week. At mukhang malakas ang laban po nito. No? Kasi kung nakaraang taon, kinakitaan ng sufficiency in form and in substance dahil nga bumoto ng 1/3 yung mga mambabatas at direkta na nga itong dinala sa sa Senate of the Philippines. Dito mukhang ganun din ang mangyayari pero sa first mode, yung normal na proseso. Daraan sa Committee on Justice at titingnan ng Committee on Justice kung merong sufficiency in form and 100% meron yan. At ako'y naniniwala, 99.9% sufficient in substance po ito. Sapagkat napakarami pong mga ebidensya laban po kay Sara Duterte. Ang isa po sa hindi talaga maitatanggi dyan, yung kanyang public commission of threat against President BBM, ang ating unang ginang at saka ang ating dating speaker na si Martin Romualdez. Mahirap pong pasinungalingan yon dahil siya mismo ang nagsabi sa harapan ng publiko na no joke. May kinontrata na daw po siyang mamamatay tao para patayin. Kung siya'y mamamatay, ito pong sina Pangulong Bongbong Marcos. Ituloy po natin ang pakikinig dito po kay Attorney Ligutan. Our party list representative representing Mamamayang Liberal, Congresswoman Laila De Lima. It's an honor po, Madam. Now, to give you an overview of what we filed. Seven days after the House of Representatives impeached the Vice President last year, the Sandigan Bayan ordered the imprisonment of a public school principal for pocketing 5,000 pesos. The school principal is ordered to be imprisoned for 11 years. It happened a week after the impeachment last year. And this is the second time that the third set of complainants, the group is filing an impeachment complaint against the Vice President. On what grounds? We are alleging... Magaling daw yung attorney na yan, sabi ni Ems Reyes. Hindi ka naman siguro, Tol, magiging senior professor sa University of the Philippines kung hindi ka magaling. Kaya kung kagalingan talaga ang pag-uusapan, magaling talaga itong si Attorney Ligutan. No? Ang daming humahanga dito. Lalong-lalo na yung mga University of the Philippines students sa College of Law. Professor nila eh. We are invoking the grounds of culpable violation of the Constitution,
betrayal of public trusts, plunder, Mm. malversation, graft and corruption, bribery, and other high crimes, to the tune of 612,500,000 pesos. I repeat, it is contained in the complaints that the Vice President has amassed at least 612 million pesos, Grabe. 612,500,000 pesos. And so I ask, if on one hand, we can send to jail a public school principal for pocketing 5,000 pesos for 11 years of imprisonment, that is on one hand. Can we give a free pass to the Vice President for stealing not one, not two, but 612,500,000 pesos? Do we give the Vice President a free pass just because she has a famous family name? How do we talk to our kids? We can send somebody for pocketing 5,000 pesos to jail for 11 years and let the Vice President go scot-free just because she has a famous family name. It came to a point last year that these complainants believed, and these complainants continue to believe. Singit tayo. Nakita ko sa yung komento eh. Si Roque galing UP, magaling din, magaling magnanakaw, mang-aagaw ng lupa. Yun ang problema mga tol. Ito kasi ang katotohanan. Kapag ka nagiging Duterte supporter, nagiging problema eh. No? Tingnan niyo yung mga senador ngayon na naaakusahan ng samot-saring katiwalian. Mga Duterte-leaning senators. Oh. Sa vlog nga kanina ni Attorney Enzo Recto, nakita ko na mukhang ngayong linggo po na ito o next week, baka makasama na ng dating Senador Bong Revilla si Senator Joel Villanueva eh. Kasi for resolution na yung kinakaharap na problema nitong si Villanueva sa Office of the Ombudsman saka sa Department of Justice. Either way, yan po ay aakyat sa korte. At pag umakyat po yan sa korte, baka labasan na siya ng warrant of arrest at kulong siya pag nagkataon. Anyway, malalayo tayo ng usapan. Kaya balik po tayo dito kay Attorney Ligutan. That it is no longer just the constitutional obligation of the House of Representatives to impeach and for the Senate to remove from office the sitting Vice President of the Republic. That obligation is no longer just a constitutional one. It has become, and it remains to be, the moral obligation of Congress to impeach and remove from office once and for all Vice President Sara Zimmerman Duterte. Attorney, meron po ba tayong mga matitibay na ebidensya para Yes. supportahan yung ating reklamong sa Vice Yes, President? yes. It's a 98-page documents, the pleading, minus the annexes. We certainly believe, as a litigator, I certainly believe that we have built a very strong case against the Vice Presidents. We attached the DEP's documents evidencing payments of the Vice President, proving allegedly how she spent the millions of pesos entrusted to her, being the Vice President and also being the head of DepEd. What And here comes the affidavit. Okay, on one hand, the case can stand even without the affidavit of Ramil Madriaga. Why? Because the Vice President, her two officers, submitted fictitious
names as alleged recipients of these millions of pesos entrusted to her. We have certifications from the Philippine Statistics Authority saying that these individuals do not exist. They were not born, they're not dead. They are what they are, fictitious. So the case will stand even without the affidavit of Ramil Madriaga. And here comes, out of the blue, providing the missing link, so to speak, on how the Vice President actually did it. Ramil Madriaga's affidavit narrates how the 125 million pesos were actually spent on December 2022. Now, I think 2 weeks ago, if you can read in the pleading, there's a prefatory statement quoting a song. The Senate President, Vicente Soto, said, impeaching the Vice President has become an impossible dream. But this group of complainants, we believe in that. With that court decision that makes impeachment harder than it should be, yes, impeachment has become an impossible dream, but we will continue to dream that impossible dream. Thank you. Pag-remove kay would you rather that the House go again with the one-third route direct sa Senate? Or would you want the Maganda tong House tanong to ng refer reporter. it to the What's your name again? Yan ang sa kanya. Diana, so it's really up to the House on how to proceed. We have two options. Pero sana yung second option, wag na. Kasi baka questionin na naman ang kampo ni Sara Duterte. Kaya ano yung first option? Na dumaan sa tamang proseso sa Committee on Justice, i-deliberate doon, tingnan kung sufficient in form and in substance. Thereafter, tingnan ang mga ebidensya ng bawat panig, tapos idaan sa plenaryo, pagbutuhan. No? Kasi pagka direkta kagad, katulad nung nangyari ng pagpirma, malamang sa malamang, questionin na naman ang kampo ni Sara Duterte yan, hindi na naman ma-address yung issue. Can go through the more rigorous process of the House Committee on Justice, determining whether the allegations, the three impeachment complaints are sufficient in form and in substance, and for that committee to determine whether it should proceed to the plenary for votes, or the House of Representatives could proceed with the more expeditious way of impeaching the Vice President, that is through a votes of one-third in the plenary. But on behalf of the third set of complainants, we believe either way, the evidence will speak for themselves. Attorney, do you have a credible witness to stand po dun sa impeachment proceeding? Yes. We have statements of the personnel and staff of the Vice President herself, from the OVP and DepEd, making admissions under oaths. So we can use these witnesses, and we have Ramil Madriaga, and we have the Vice President herself. She signed certification saying that she ordered how the millions of pesos would have to be the millions of pesos, how they should be spent. So we have everything. We have witnesses. Mukhang focus itong third complaint sa confidential funds, ano? Hindi niya nababanggit yung threatening na ginawa nitong si Sara Duterte sa ating Pangulo. Pero yung threat kasi na yan, mukhang yan din ang isa sa mga focus naman ng akbayan para sa ikalawang impeachment complaint kay Sara Duterte. Malakas ang paniniwala ko, mga tol, na hindi makakalusot si Sara Duterte doon yung sa pagbabantang ginawa niya sa ating Pangulo. 'Di ba? I-share ko nga po sa inyo yung vlog ni Fiscal EJ diyan. Malakas ang paniniwala ni Fiscal EJ na meron talagang pananagutan si Sara Duterte sa kanyang ginawang pagbabanta sa ating Pangulo.
We have documents to prove that the Vice President violated her oath. She should be removed from office for culpable violation of the Constitution, for betrayal of public trust, for bribery, graft and corruption, plunder, and malversation. I hope you understand. I already sent you a copy of the soft copy of the complaint, and I will now turn over the microphones to our priest. Good afternoon. So we are here again, and we believe this is a moral duty for us as priests and religious. So ang usapin po ay hindi lamang politika, hindi po kami mga politicians. We believe there is a moral concern, and kaya nandito po kami muli. And we pray that Congress impeach forthwith Vice President Sara Duterte for the cause of truth, even due process. This is the time for her to present her evidences. No, hindi niya sinagot yung maraming tanong. This is an occasion for her to answer all the accusations. Kaya magandang space po ito, forum for her. Ay, maraming salamat sa nagsesend ng star sa ating Facebook ha. Thank you po. To defend even herself. But we believe, for the cause of justice, accountability, she has to answer and be rightly judged by our representatives and senators. Marami pong salamat. Name niyo po. Father, Impeachment is usually a political exercise. So we notice maraming church people here. Post-church. yeah, that's why we say we are Filipinos. We are obedient also. Pwede ba yung tatlong impeachment na inihain laban kay Sara Duterte? Tanong ni Roberto Gianco. Pwede po. No? Kahit 10 impeachment complaint pa po yan, basta galing po sa magkakaibang grupo at endorsed by magkakaibang congressman. Yan po ay i-deliberate sa Committee on Justice at titingnan doon kung ano yung papasa. At eventually maihahain sa plenaryo at kung papayagan ng mga kongresista by 1/3 vote, mai-transmit sa Senado. No? Kahit mas marami pa dyan, pwede po. To the Constitution. So and this is a moral concern, no? So and that's why we are here. Are you concerned? We are saying to our kids, to our children, it's not right to steal, it's not right to lie, magnakaw at magsinungaling. Father, ito pag impeachment complaint na ito, lahat kayo sigurado na hindi masugulat dun sa first impeachment against VP Sara. Wala po ako. Pinapasa Diyos na lang po namin ang iba na yan. But we will work, no? We will work and we'll be here to represent not only ourselves but sectors behind us. We are not only Catholics, we are also Protestant. We have Protestants, pastor, evangelicals with us. Thank you. Kami po ay I'm Father Joel Saballa. Kami po naninindigan na sa paniniwala po namin na oportunidad ito ng pangalawang Pangulo para sumagot sa mga katanungan na hindi nasagot. At sinasabi po niya noong una na hindi daw po siya nabigyan ng pagkakataon. At ngayon po ay binibigyan siya ng pagkakataon na itong impeachment na ito ay isang legal na pamamaraan na nakabatay sa konstitusyon. Kaya kami ay narito ay nagpa-file para gamitin ang oportunidad para siya magsalita, magpaliwanag, ilabas yung ebidensya niya. At ang aming pong mga abogado ay sila naman po ay nakahanda upang ilatag naman po ang aming pong mga pananaw, ang aming pong mga ebidensya laban po sa pangalawang Pangulo. At para base po sa amin, meron pong substance and form. Sinunod po namin lahat ng ito at ipinapaubay na po namin sa pamunuan po ito ng Kongreso. Maraming pong salamat. Siguro po, ang tanong nyo. Okay. Okay, so, Ayan.
alam nyo man naman po Ito yung malaking katanungan, bakit 2 beses nag-endorse ang isang kongresista? Tingnan natin kung ano sagot diyan. ninyo na in-endorse ko yung second complaint, Mm. right? Yung the one filed by also from various civil society organizations. And meron din mga kasamang pari doon. Sila Father Flavio Villanueva, Father Robert Reyes. So, wala hong prohibition for anyone, for any endorser, to endorse more than once. Wala po yan sa rules. Wala Yun naman pala, no? Ibig sabihin, kahit ilan ang impeachment complaint, pwede yang i-endorso ng ilang beses din ng isang kongresista. po yan sa batas. Wala po yan sa Constitution na isa lang dapat ang i-endorse ng isang miyembro ng House of Representatives. So why did I agree to be an endorser? Ang totoo po niya, about few days ago, kinausap po ako ng dalawa sa kanila, yung dalawang complainant, si Father Sabalia, tsaka si Father Sarabia. Dati ko na po silang kilala, kasama po sila sa mga aking mga spiritual advisors noon, nung nakakulong po pa po ako, katulad din po nila Father Villanueva and Father Reyes. So sabi nila, meron nga, they intend again to file the third impeachment complaint because they are among also the complainants in that previous complaint, the third complaint filed by private citizens dati, noong 2023. So sabi ko, okay, iisipan ko at syempre titingnan ko na muna yung itsura ng complaint, anong mga laman yan, kung sa aking palagay ay sufficient in form and substance, aking palagay ay may enough grounds for impeachment at makaka-reach ito ng concluding stage sa committee level, which is the evidentiary or the trial stage. Ang mga grounds po hindi po nalalayo doon sa mga grounds na sinabi doon sa second complaint. Hindi din po ito lumalayo o nalalayo doon sa pinakamismong grounds ginamit ng more than 1/3 of the House of Representatives last year in endorsing and adopting articles of impeachment and transmitting the same to the Senate. Mas na-improve pa nga po. It's an improved version actually, if I must say, that it's an improved version noong mismo na mga articles of impeachment na pinadala noon as endorsed, as signed and endorsed by more than 1/3 of the members of the House. So, umuopo ako, no? Nakita ko na po yung complaint mismo, nakita ko yung marami siyang mga supporting Parang sweet revenge ito kay Congresswoman Leila de Lima, no? Kasi kung babalikan po natin ng nakaraan, mga tol, ginawan po siya ng kwento ng mga fabricated case ng Duterte administration kung saan ang kanyang kalayaan ay napiit sa loob po ng mahigit 6 na taon. Ang laki po sa buhay ni Leila de Lima ang nawala dahil po sa mga gawang-gawang kaso na yan ng Duterte administration. Kaya sweet revenge, ika nga, para kay Leila de Lima, although hindi niya sasabihin yan dahil syempre, pag sinabi niya yun, parang personal interest ang makikita ng tao sa kanya. Kaya ang laging sinasabi ni Leila de Lima, syempre, para ito sa bayan, para sa mga kababayan po natin Pilipino. Pero deep inside, mga tol, naniniwala ako na masayang-masaya si Leila de Lima dahil isa siya ngayon sa mga naghahain ng impeachment complaint, nag-endorso nito, parang form of vindication ito para sa kanya eh. Na noon, ganito ginawa nyo sa akin. At ngayon, ganito naman ang gagawin namin sa inyo. Kaso lang, magkaiba yung sitwasyon. Si Sara Duterte, sa impeachment, posibleng matanggal sa kanyang pagiging vice-presidente, si Leila de Lima, nakulong eh. Pero, syempre, kapag natanggal naman si Sara Duterte, kung sakasakali, susunod po dyan yung pagkakakulong, malamang sa malamang. Dahil wala na siyang magiging protection eh. Kaya nga ako, naniniwala ako mga tol na hindi magbibitiw si Sara Duterte hanggat kaya eh. No? Hanggat kaya niyang ilaban. Kasi pag nagbitiw siya sa pagiging vice-presidente para lamang makatakbo sa 2028 at hindi mahatulan ng perpetual absolute disqualification,
next year baka makulong ito. Yun ang aantabayanan at aagapan nila. No, kaya malakas ang paniniwala ko na hindi magre-resign si Sara Duterte. Lalaban ito sa kanyang impeachment complaint. Gagawin nila lahat ng kaparaan ng technical para muling katigan po ng Korte Suprema. Pero we are hoping na sana bago mangyari yon, at least sa pamumuno ni Senate President Tito Soto, makita na po natin yung pagdinig, makita na po natin yung mga ebidensyang sinasabi ng mga nag-aakusa laban po kay Sara Duterte. Evidence, sigurado rin po ako, just like the second complaint, napapasa ito sa stage ng pag-determine ng sufficiency in form and substance, and hanggang doon din sa pinakadulo ng proceedings sa House, which as I said, is yung pag-evaluate na ng mga ebidensya, kasi sasagutin nga yan, papasagutin ang respondent, si VP Sara, kapag pumasa na sa determination of sufficiency in form and substance. So according to VP Sara, all these impeachment complaints are just nothing but political harassment. Naku. I'm pretty sure state. Nakikita nyo naman po na yung mga complainants, ng second and the third complainants, and even of the first complainants, they are private citizens, they are members of clergy, they are members of organizations, and they have been into their cause, into their campaign for accountability of highest officials of this country, and including the Vice President. So yung kanilang motivation is not at all political. Tama, di ba? Sa parte naman ni Sara Duterte at ng mga supporter niya, lagi niyong sinasabi, mahina ang ebidensya laban sa kanya. Sabi ng mga supporter niya, wala yang kwenta, hindi yan mananaig, hindi yan mananalo. O, huwag kayong magbahala, mga Duterte supporters at even si Sara. No? Ang gawin niya, kung talagang wala siyang kasalanan, pasakop na siya sa proseso. Huwag nang daanin sa teknikalidad. Total, mukhang makikinig naman na ngayon ang House of Representatives sa itinadhana ng Korte Suprema. At tingin ko, yung sinasabi nilang nalabag yung due process nitong si Sara Duterte noong 2025 sa impeachment complaint sa kanya, hindi na mangyayari ngayon yan. Bibigyan siya ng pagkakataon na madinig ang kanyang panig. That is the essence of due process. The right to the opportunity to be heard, no? Saka yung right to notice. O papadalhan siya. Ito yung mga reklamong impeachment laban sa iyo, at kailangan madinig namin ang panig mo. Complied yung due process requirements na kinwestiyon nila noong nakaraang taon. At sa puntong iyon, pagkakataon talaga ni Sara Duterte na pabulaanan ngayon yung mga akusasyon laban sa kanya. Pagkakataon niyang sabihin sa harapan ng publiko na hindi totoong pinagbantaan ko si BBM, na wala akong kasalanang o paglabag sa batas sa pagbabanta na yan, na hindi totoo na ako'y nanglustay ng confidential funds. So, kaya huwag kayong matakot, mga Duterte supporter, sapagkat lalabas makikita natin yung katotohanan. Kung may mga ebidensya, itong mga complainant laban kay Sara Duterte, makikita natin yon kung yun po ba talaga ay totoo. Kasi ang evidence ay pwedeng sabihing ebidensya pero does not necessarily mean totoo. No? May mga kasinungalingan kasing ebidensya no, ini-introduce as evidence pero kasinungalingan. At yun ang titingnan natin kung kasinungalingan ba ang mga sinasabi ng mga complainant laban kay Sara Duterte. Pagka walang kasalanan si Sara Duterte, di sorry. Sorry, hihingi talaga ako, magpa-public apology ako. No? From that moment, halimbawa, nasabing walang kasalanan si Sara Duterte, sasabihin ko, no joke, I am sorry. Sabi nga ni Father Sarabia, may halo din po itong moral, because it's the moral obligation of everyone, the moral obligation of the members of Congress, members of the House of Representatives, to do its constitutional duty, to scrutinize the allegations, evaluate the evidence, and make a finding of probable cause para nga po makonsider na rin ng at least one-third of the House members na magkaroon na ng isa pa ulit ng articles, pag-adopt ng articles of impeachment na itatransmit sa Senado for trial.
May bago pang ebidensya, ma'am. Karamihan po yung dati lang, Hmm. pero matindi na po yon, yung mga audit findings, mga liquidation vouchers, liquidation documents showing all of those fictitious names of alleged payees or alleged beneficiaries. Legislative records, yung mga Hindi naman kasi kinakailangan ng bagong ebidensya dahil hindi naman nasagot ni Sara Duterte yung complaint laban sa kanya. Pero ang maganda lang ngayon, merong bagong ebidensya sa katauhan o testimonya nitong si Ramil Madriaga na gagamitin po ng mga naghain ng impeachment complaint dito kay Sara Duterte. TSN, ng mga proceedings, yung mga hearings before the Committee on Good Government and Public Accountability. And then, yung isang ground, yung tungkol sa pag-threaten niya na ipapa-assassinate, na nag-utos na daw, nag-hire na ng assassin, ipa-assassinate yung Pangulo, yung First Lady, and the former Speaker of the House. Ang pinaka-ebidensya, yung galing mismo sa kanyang bunganga, Tama. right from her mouth. Nakitang-kita natin yung video kung saan ginawa niya yung threat na yon ng plot to assassinate those three officials. Mahirap talagang pabulaanan yon. Ito nga yung video ni Fiscal EJ doon, mga tol. Muli kong iparinig sa inyo. Kasi ito pa lamang sapat ng basihan para itong si Sara Duterte ay makonvict sa impeachment case laban sa kanya kung sakasakali. Pero to be honest with you, mga tol, di ako maasa dyan. Sapat na sa akin na magkaroon ng paglilitis, makita natin yung mga ebidensya, but yung votes ng mga senador para i-convict siya, di ako maasa doon. Pakinggan natin muli itong vlog ni Fiscal EJ hinggil dyan sa ground number 1 or yung unang basihan sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte na pagbabanta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. President Sara Duterte. Ang kanyang mismong pag-amin sa isang live stream noong November 2024 na nag-utos umano siya ng assassination plot laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez kung sakaling siya ay mamatay. This is not tabloid gossip. Ito ay isang public admission ng isang mataas na opisyal ng gobyerno, ang Vice President mismo, na sinabi niya sa harap ng publiko at hindi niya kailanman binawi. Now, under the 1987 Constitution, isa sa mga grounds for impeachment ay ang tinatawag na other high crimes. Now, you might ask, hindi naman siya convicted ng anumang krimen fiskal. So, pwede ba ito? The answer is yes. Other high crimes doesn't require na may conviction sa korte or that a law was broken. Ang batayan ay ang bigat ng kasalanan at ang epekto nito sa tiwala ng publiko at integridad ng posisyon. Hindi man ito classified immediately as a penal offense under the revised penal code or under any special penal law, the mere act of contracting someone to kill the president, kahit conditional, is an act so grave na hindi pwedeng i-dismiss as emotional outburst only. Hindi mo pwedeng sabihin, meltdown lang yan. Hindi pwede yon. Pero ganun pa man, kahit anong sigurong ebidensya na matindi laban kay Sara Duterte, majority or baka hindi makakuha ng 2/3 votes sa Senado para i-convict siya. Kaya ang mahalaga na lang sa akin, katulad po nung komento ng isa nating manonood, mabuksan lamang yung mga bank accounts ng mga Duterte as alleged by former Senator Antonio Trillanes, sapat na sa akin. Mapatunayan lamang sa harapan ng publiko na totoo yung sinasabi ni Trillanes na sila ay merong mga bank accounts na naglalaman ng 2 billion or transactions of 2 billion pesos more or less, sapat na po sa akin yon. Ibig sabihin, totoo yung alegasyon ni Trillanes kung ganon. And let the public decide. Sa Senado kasi, sa totoo lang, wala na akong inaasahan dyan na iko-convict nila si Sara Duterte. O hanggang dito na lamang muna mga tol. Sa 1,000 plus na manonood po natin across our channels. Maraming salamat sa Facebook page po natin at Tapon Update. Salamat po sa panonood. At shoutout po sa inyong lahat. Kita-kits po tayo later para sa panibagong topic na ating pag-uusapan. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo.
Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.